Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po naman, Padre. Ang mga pagbasa natin ngayon ay patungkol sa pagtanggi sa mga taong ipinapadala sa atin ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng batang si Jose, ang bunsong anak ni Jacob. Dahil sa inggit at galit, ipinagbili siya ng kanyang sariling mga kapatid. Hindi nila matanggap ang biyayang ibinigay ng Diyos kay Jose. Kaya sa halip na mahalin, alagaan, pinili nilang pagtaksilan at gawan ng hindi maganda. Gayun din naman sa ating ebanghelyo, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga patungkol sa masasamang mga kasama. Ipinadala ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga lingkod upang kunin ang bunga ng kanyang ubasan. Ngunit anong kanilang ginawa? Sinaktan, pinatay ang mga pinadala ng may-ari. Sa huli, naisip ng may-ari, ipadala ang kanyang anak. Sapagkat maiisip nila na ito ang anak ng may-ari, hindi ito gagawan ng masama. Ngunit pati ang anak, kanilang pinatay, kanilang ginawan ng hindi maganda. Malinaw na sa mensahe ng dalawang kwento, ang ubasan ay ang bayan ng Diyos. Ang mga lingkod ay ang mga propeta at ang anak ay walang iba kundi si Jesus. Ipinapakita ng kwento na maraming beses nang nagpapadala ang Diyos ng mga tao upang gabayan ang kanyang bayan. Ngunit madalas ang mga pinadala hindi pinakikinggan. Kaya nga po mga kapatid, ang tanong ng Ebanghelyo ngayong gabi, hindi lamang patungkol sa mga tao noon, kundi ito rin ay tanong para sa atin sa ngayon. Kapag may pinapadala ang Diyos sa ating buhay, isang taong magbibigay ng payo, isang taong magtutuwid ng ating mali, isang taong magpapaalala ng ating nakalimutan, isang taong nag-aanyaya sa atin na magbago, ano kaya ang ating nagiging tugon? Alam niyo, isa po sa mga malimit ko pong ginagawa, yung tinatawag nating Ministry of Presence. Ito po yung pag wala po akong schedule, pag wala po akong ginagawa, tatambay po ako sa loob ng opisina. At ako po mismo ang siyang mag-e-engage sa mga taong magpapamisa, sa mga taong pupunta, sa mga taong may itatanong. At alam po ninyo, sa 10 lumapit na magtatanong, magpapamisa, 9 doon, hindi naman ako kakilala. Kaya ano po yung ginagawa ko? Magpapakilala ko. Ako po ang inyong pari, iba naman, bago na pala, sasabihin nila ngayon. Opo, ang dati kasi si Father Alex, ganun katagal ka nang hindi nagsisimba? Totoo. At lagi ko po sinasabi, alam niyo, hindi po aksidente na ngayong araw na ito, nagkita po tayo. Hindi po aksidente na bagamat malungkot ang inyong dahilan, kaya kayo narito, iba po kasi magpapamisa. Minsan pa nga po, alam niyo, mali pa nga po yung termino eh. Papadasal ho. Ano pong padasal? Yung sa patay, ngayon. Magpapamisa. Ang susunod kong tanong, ano oras mo kayo magsisimba? Hindi ho, magpapamisa lang. Hindi man po sa pag-aano hindi man ho sa pag-aano. Minsan gusto kong alamin, magkano kaya ang ibibigay nito sa kanyang padasal? Totoo. Na parang minsan sasabihin, ito 50, ipagdasal mo yung patay namin. Kaya ito po yung isang pagkakataon na nangyari sa Ebanghelyo. Yung inyong pagtungo ng simbahan, hindi lamang upang makilala o makita ako, ay isang paraan upang tayo ay paalalahanan. At sa maraming pagkakataon ng ating buhay, sasabihin natin, nagdarasal ako, pero wala namang sagot ang Diyos. Ilang beses na ako nagdarasal, pero parang wala pa siyang sinasagot. Kapatid, maraming pagkakataong sumasagot ang Diyos, pero una, kagaya ng sa Ebanghelyo, hindi natin nakikilala. Maraming pagkakataon, sumasagot ang Diyos sa ating dasal, pero kagaya ng sa Ebanghelyo, ayaw nating tanggapin. Sapagkat iba ang ibig at nais natin.
Kaya nga po ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang panahon ng pagbabalik loob. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagkilala. Dumarating ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Sinasagot ng Diyos ang ating bawat panalangin. Pero ang tanong, tinatanggap at nakikilala ba natin? Kaya alam nyo, hari nawa, yung mga taong nakikilala ko, mantakin ninyo, hindi ho sa misa. Nakikilala ko yung mga tao sapagkat sila'y nagtutungo sa simbahan upang magtanong, magpabinyag, magpamisa. Kaya minsan alam ninyo, matatawa ako. Natatawa po talaga ako. Kasi sabi ko, Lord, no, kakaiba po talaga yung mga tao. Minsan pa nga po, ang pinakahuli niyang kakilalang pare, si Father Carpio. Sabi ko, huy, sobrang tagal na nun, ha? Kaya, ngayong gabing ito, yung po yung isang paalala po sa atin. Baka talagang ang Diyos ilang beses nang nagpaparamdam, ilang beses nang lumalapit, ilang beses nang nagpapakilala, pero kagaya ng mga kasamahan sa Ebanghelyo, ayaw natin siyang tanggapin dahil hindi natin siya nakikilala. Kaya sa misang pong ito, yun po yung biyayang ating hilingin. Una, yung biyayang buksan, hindi lamang ang isip natin, kundi buksan ang ating puso, nang sa gayon makilala natin ang Diyos sa kanyang bawat pagpaparamdam. Matanggap natin si Jesus sa kanyang bawat pagpapakilala at ating maunawaan ang kanyang dalang mensahe nang sa gayon, huwag sanang mangyari sa atin ang naging kahantungan ng mga manggagawa doon sa ubasan na sila'y lilipulin at hindi na makakaranas ng kabutihan mula sa may-ari. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang panahon ng Kwaresma, hindi lamang panahon ng pagbabalik loob. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na ating gamitin ng mabuti ang isip at puso nang sa gayon makilala si Jesus sa kanyang bawat pagdating. Amen.